week Happy New Year. sa ating pong worship. Kalatap na ibibigay ko sa inyo ay napakaikli lang kahapon po ito. Ang teksto na matatagpuan natin ay makikita po sa Matthew 5, Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16. Chapter 5, chapter 5, verse 13. Sino po nakasumpong na? Pwede po bang Five, verse 13 verses 16? 13 to 16. sabi rito, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at hirakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanglibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi na itatago. Hindi rin na pinahinihingasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mga kita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Base sa nabasa niyo, ano po yung una yung nakasa? Versículo na binasa. Ano yung ang asin? sa sanlibutan. Ayun, tayong mga sanglingkod ng Panginoon. Bakit nga ba tayo iniyan ng tulad ng Diyos sa isang asin? Una, ano po bang benepisyo na nagagawa sa atin ng asin? Una, palasa. Ano pa? Para di mabulok. Ayun, para hindi mo. Preservative. Serve. Ano pa? Kape. Papagaling ng sugat. Yun, pwede rin. Meron pa talaga eh. Antiseptic siya. Yun, septic. Ano po yung septic? Antiseptic yung Ano yun, Mama Tendi? Ang antiseptic, ano mo siyang, parang sanitizer. Yun. Pang-alis ng mikrobyo. Microorganism. Kaya preservative siya. Ah. Ngayon, kaya po tayo inalintulog dito sa para sa lupa po ito, tayo po yung maging pampalasa sa mga tao. Bakit nga ba maging pampalasa? Kasi karamihan po sa tao, layo sa Diyos o malayo sa panlasa na meron sa Biblia. Kaya tayong mga lingkod, nakaalam ng kamalita na galing sa Diyos, dapat tayo ay maging panlasa. Pangalawa, ano po ba yun? Pag-ibig. Pinalagtulan ko isa sa Ano? ilawan. Privilege. Isang tilawan. Ngayon, You are the light. o yung nag-silbing pampalasa sa kanila. Ngayon, kayo naman po yung tuturo sa kanila kung paano linisin o paano neutralize ang nagawa nila. Kumbaga, kayo po yung magiging messenger sa kanila.
Yung pangatlo. Ayun, serve. Kaya tayo nilalulog sa asin ay para sa kung saan tayong mga tao ay nakalaan sa impyerno. Magpreserva natin yung souls na saan tayo ay haharapan ng Diyos. Tayo po yung magiging silbing asin ng tao nakapaligid. Ngayon, mabasahin ko po sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi magtatago. Hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at nilalagay sa ilalim ng isang pakalan, kundi sa talagang patungan. At nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Paliwanagin ninyo ang kayo ng ilaw sa harap ng mga tao. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at uwalitan nila ang inyong Ama na nasa langit. Correct. Bakit nga ba tayo inilalot ko natin sa ano? Ilaw. Sa ilawan. Tayo ang magiging Sabi po dito, liwanag. para tayo yung magsilbing liwanag sa kapakain. Kaya Kumbaga, kailangan yung mabubuting gawa. Hindi nag-aandap-andap. Kailangan natin yung mabubuting gawa. Hindi yung nakabili sa atin yung kailangan gusto nakikita sa Tama. atin. Kailangan maging tulad ng mga Panginoon. Lumiliwanag talaga. Hindi Yes. umaandap-andap. Yes. Yung kaya para yung pulisan patay sindi. Huwag tayo yung patay sindi na. Yung spiritual na pamumuhay, kailangan Parang talaga. sa ano, sa pagkainan. Di ba, wala pa sa atin dito kumain. Walang ilaw na kasi madilim. So, kaya po tayo nilintulad sa ilawan ay para tayo yung magsilbing liwanag sa kanila. Kumbaga, papakainin natin sila ng spiritual kung saan yung tinapay na Ano yung liwanag na supposed to be na dapat makita, manifest sa mga taong nagkikling na sila ay mga anak ng Diyos. Pakituloy mo yung basa ng talata. saan Tuloy mo lang. 16. Paliwanagin ninyo ng gayon ang gayon ng inyong ilaw sa harap ng mga tao Tuloy. upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at iwalitian nila. See? Yung palang ilaw natin, yung mabubuting gawa. Yan ang ilaw. No? Ngayon, ano yung mabuting gawa? Ayun yung Ano yung mabubuting gawa? tulong sa kanila. Hindi lang pag-aaral. Paano mo sila Yung Halimbawa, ikaw, pinapakita mo yung mabuting halimbawa sa iba. Yan. pinapakita mo ang pagiging sa kaging mabuting tao mo. O pinapakita mo sa kanila. Ano Kaya kasi mabuti? Ha? Ano ba, si Robin Hood. Si Robin Hood, Robin Hood is a hold-upper. Pero Ah, yung nakukuha niyang pera, ipinamamahagi niya sa mahihirap. mabuti ba yan? Mabuti. Pero hindi. Mabuti. Hindi nga Sa tingin ng tao, mabuti gawa yun. Ngayon, let us see what is the root or the most meaning of good works. Alright? Basahin natin Romans 7:12. Andyan yung mabubuting gawa, supposed to be kinakailangan makita. 12. 7:12 ng Romans. 7:12 ng Romans, andyan yung mabuting gawa,